Intellectual property rights on the development and use of digital materials. The phrase intellectual property rights on the development and use of digital materials refers to the legal framework that governs the creation, distribution, and use of digital content. It essentially addresses how copyright and other intellectual property laws apply to the unique challenges posed by the digital age. So, ito ay tumutukoy sa mga batas na namamahala sa paglikha, pamamahagi at paggamit ng digital na nilalaman. Sa madaling salita, tinatalakay nito kung paano naangkop ang mga batas sa karapatang pang-intelektual. Halimbawa, sa digital na mundo, madaling kopyahin at ibahagi ang mga material na digital na ginagawang mas mahirap na kontrolin ang pamamahagi nito at protektahan ang mga karapatan ng mga lumikha. Ang internet ay may pandaigdigang saklaw kaya mahirap na ipatupad ang mga batas sa iba't ibang bansa. At patuloy na nagbabago ang mga bagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence at blockchain na nagtataas ng mga bagong katanungan tungkol sa mga karapatan sa intelektual na ari-arian. Mahalaga na alam natin ang tungkol sa mga isyung ito at kung paano nakakaapekto ang mga ito sa pagpapaunlad at paggamit ng mga material na digital. So, this is example of plagiarism. The survey data highlights the prevalence of plagiarism in academic setting across all levels of education. It suggests that a significant number of students engage in various forms of plagiarism, from minor instances like paraphrasing without attribution to more serious offenses like submitting work done by another or obtaining paper from term paper mills. So, ang ibig sabihin ay marami ang mga estudyante sa lahat ng antas ng edukasyon ang nangungopya o nagnanakaw ng mga idea ng iba. Mayroong iba't ibang paraan ng pangungopya. Mula sa pagkopya ng mga ideya ng hindi binabanggit ang pinagmulan nito hanggang sa pagsusumite ng gawa ng ibang tao o pagbili ng mga papel mula sa mga term paper mills. Ibig sabihin, ang pangungopya ay isang malaking problema sa edukasyon. So, ang pangungopya ng hindi ipinapaalam sa orihinal na may-ari is isa itong plagiarism or pagnanakaw. So, pwede kang kasuhan ng may-ari ng isang bagay na kinopya mo. Ang pangungopya ay ang paggamit ng gawa ng ibang tao nang hindi binabanggit ang pinagmulan nito at pagpapanggap na ito ay iyong sariling gawa. Halimbawa, kung kumuha ka ng isang talata mula sa isang libro at ginamit mo ito sa iyong sariling sanaysay or ginamit mo ito na parang sayo nanggaling nang hindi binabanggit ang may-ari, iyon ay isang pangungopya. Or kumuha ka ng isang larawan mula sa internet at ginamit mo ito sa iyong presentasyon nang hindi binabanggit ang photographer, iyon din ay pangungopya. Mahalaga na laging bigyan ng kredito ang mga taong nagtatrabaho sa mga idea at gawa na ginagamit mo. Ang pagkopya ay isang seryosong pagkakasala sa akademya at sa anumang profesyon. So, the next one is what is intellectual property right? So, intellectual property refers to creation of the mind such as invention, literacy in artistic works, design and symbols, names and image used in commerce. These intellectual properties are protected by exclusive rights over these held by a person or a company. So, ang karapatan sa intelektual na ari-arian o IPR ay tumutukoy sa mga nilikha ng isipan tulad ng mga imisyon, mga akdang panitikan at pangsining, mga disenyo at mga simbolo, mga pangalan at mga larawan na ginagamit sa kalakalan. Ang mga karapatang ito ay nagbibigay ng eksklusibong karapatan sa isang tao o kumpanya na gamitin, kontrolin at kumita mula sa kanila. Mayroong dalawang pangunahing organisasyon na nakatuon sa IPR. So the number one is the World Intellectual Property Organization or WIPO is one of the 191 members state. In our country, we have the Intellectual Property Office of the Philippines. So,
Ito yung IPOPEL, which administers and implements state policies in relation to intellectual property. World Intellectual Property Organization or WIPO. Isa itong ahensya ng United Nations na nagtataguyod ng proteksyon ng intelektual na ari-arian sa buong mundo. Tumutulong ito sa mga bansa na bumuo at ipatupad ang mga batas IPR. So, number 2 naman is Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPEL. So, ang ahensya ng gobyerno sa Pilipinas na namamahala at nagpapatupad ng mga batas sa IPR sa loob ng bansa. Mahalaga ang IPR dahil ito ay naghihikayat sa mga tao na lumika at mag-imbento sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng potensyal na kumita ng pera mula sa kanilang trabaho. At ito rin ay tumutulong sa mga kumpanya na protektahan ang kanilang mga pamuhunan sa pananaliksik at pag-unlad sa pamamagitan ng pagpigil sa iba na kopyahin ang kanilang mga produkto o proseso. Ang IPR tinitiyak na ang mga kumpanya ay nakikipagkompetensya ng patas sa pamamagitan ng pagpigil sa kanila na gamitin o kopyahin ang intelektual na ari-arian ng bawat isa. Sa madaling salita, ang IPR ay isang mahalagang sistema na nagpoprotekta sa mga nilikha ng isipan ng tao at naghihikayat sa pagkamalikain at pag-unlad. So, the next one is the importance of intellectual property right. Foster innovation, protection of intellectual property encourages individuals to create and innovate without fear or having their ideas stolen or their credit taken. Compensates creators. It ensures that creators are compensated for their creation. Protects the public. It helps to ensure that the public has access to a wide range of creative works. So, binibigyan ng IPR ang mga lumikha ng seguridad na alam nilang protektado ang kanilang mga gawa. Mas malamang na mamuhunan sila ng oras, pagsisikap at mga mapagkukunan sa pagbuo ng mga bagong idea at imbensyon kung alam nilang hindi madaling makopya o manakaw ang kanilang mga nilikha. Tinitiyak ng IPR na ang mga lumikha ay tumatanggap ng patas na gantimpala para sa kanilang mga nilikha. Maaari silang makakuha ng kita mula sa kanilang mga gawa sa pamamagitan ng pagbebenta, paglilisensya o paggamit ng kanilang mga karapatan sa intelektual na ari-arian. So, halimbawa, may naimbento kang kahit ano is pwede mo itong pagkakitaan sa pamamagitan ng pagbebenta nito or pag-license nito na talagang sa'yo nagmula ang imbento na yon. Sa madaling salita, ang IPR ay nagpoprotekta sa mga nilikha ng isipan ng isang tao or sa mga imbensyon nito at ibinabahagi sa publiko. So, the next one is copyright. Copyright refers to the legal right given to the owner of the original work or intellectual property. These works are original intellectual creation in the literacy and artistic domain protect from the moment of their creation. So, ang karapatan ng may-ari o copyright sa English ay ang legal na karapatan na ibinibigay sa may-ari ng original na gawa o intelektual na ari-arian. Ibig sabihin, ang mga orihinal na lumikha ng panitikan at sining ay automatikong protektado mula sa sandaling malikha ang mga ito. Example of works protected by copyright includes number 1 is books, pamphlets, articles, and other writings. Ito ay kinabibilangan ng mga nobela, mga aklat, aralin, mga koleksyon ng tula, at iba pang mga nakagapos na aklat. Halimbawa, ang Noli Me Tangere ni Rizal ay isang aklat na may karapatang sipi. Ang mga ito ay maikling mga nakasulat na piraso, kadalasang naipapublish sa mga magazine o journal. Halimbawa, ang isang artikulo tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas na naipublish sa isang journal ay may karapatang sipi. Number 2 is periodicals and newspapers. Ito ay mga magazine, payagan at mga online na publikasyon. Halimbawa, ang Philippine Daily Inquirer ay isang pahayagan na may karapatang CP. Number 3 is lectures, sermons, addresses, dissertation prepared for oral delivery, whether or not reduced in writing or other material forms. So, ito ay ang mga presentasyon sa mga sa salita kung naihatid ng live o naitala. Halimbawa, ang isang talumpati ni Manuel L. Quezon ay may karapatang CP. Number 4 ay letters.
Halimbawa, ang isang disertasyon tungkol sa panitikang Pilipino ay may karapatang CP. Number 5 is dramatic or dramatico-musical composition, choreographic works or entertainment and dance shows. Halimbawa, ang No Limitang Here ni Rizal ay may dramatikong version na may karapatang CP. Number 6 is musical composition with or without words. Halimbawa, ang Lupang Hinirang ay isang composition musical na may karapatang CP. Number 7 is work of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving, lithography, or other works of art, models, or design for works of arts. Number 8 is original ornamental design or models for articles of manufacturers, whether or not registrable as an industrial design and three-dimensional works. Number 9 is illustration, maps, plans, sketches, charts, or other works of applied art relative to geography, topography, architecture, or science. And hanggang dito na lang po. Thank you.